Good afternoon to each and everyone. I am Alvin J. Tahaji, and I will be performing the second scenario wherein you're gonna use the list. We will use the list. We are calling list. So in our task, we will make a list containing 5 student scores. Before we proceed, allow me to give you information on what is the list. So list is like a fundamental data structure, used to store some ordered collections. Kumbaga, siya yung tinatawag nating mutable. Kumbaga, pwede tayong maglagay ng information, pwede tayong maglagay ng data, and pwede nating i-change, pwede nating palitan. That is mutable. So that's the purpose of list. So in our task, we are ordered to add new score to the list. We will make 5 student score, and we will gonna add another score in the list and remove the lowest one, and then print. We will use the descending sort. So without further ado, let's start decoding. So we will make a variable, variable that containing the list of scores of students. So let's say I will put the score of students, score underline of the, and then again of the score of, it's too long, student na lang, student, yan, score of students, yan. And so in this part, ilalagay ko ng kanilang value, ilan ang meron sa loob. Let's say, since sa ating task is we needed 5 scores, so we will put 5 values sa loob. So I'm gonna put here and box bracket. Since this is list, gagamit ng box bracket. And 18. I will say, mag-iisip ako ng 5 values para sa part na to. Sige, I will say 15. So 15. And another one is 14. And 11. Oh yeah. And then 20. Close back. I guess that is enough. Sa part na to, ang pinakamababa is yung ating number 11. Let's say they have a score from sabihin out of 20. Some student got 18, another student got 15 out of 20, another student got 14 out of 20, 11 out of 20, and 1 is perfect. This is 20. Let's assume na parang ganun siya. Okay, so in this part, we will gonna use the append. Kumbaga dito, papalitan na natin yung value. So let's put right here, the score of student. So score of students, ganyan, yan. Dot append. So this append na to, kumbaga, papalitan natin ang isang value ng isa sa 5 values na yun sa taas. Papalitan natin ng either ang pinaka-lowest sa 5 na yan, papalitan natin siya ng value ng let's say 10. Gagawin ko na lang siyang 10. Ayan. So it's 10. So either one of these 5 variables, either one of these 5 values sa loob ng ating list, siya ay mapapalitan ng value na number 10. So sa ating task is yung pinaka-mababa ang ating tatanggalin at papalitan ng number 10. So therefore, it's for us to expected na 11 ang matatanggal. So in this part, we're gonna use or the .pop, .pop command para tanggalin yung specific number na yun. So let's say, yan, score of student, yan, sorry, score of students, .pop, and yung open. And in this part, aalamin natin ang index ng bawat values. So in here, we got the 18, 15, 14, 11, and 20. As what we see here, ang pinakamababa is yung number 11. And for us to, para matanggal natin ang 11 na yan, is that we will gonna use this .pop
command para matanggal natin siya. Kailangan natin alamin if pang ilang index ang number 11. So, sa ating indexes is always nag-start tayo sa 0. So, therefore, ang ating 0 dito is yung 18, ang ating 1 is yung 15, ang 3 ang ating 14, and yung 11 ang ating 4 or pang-apat na, I'm sorry, my bad. Ang pangatlo nating index. So, therefore, ang index ni number 11 is number 3. So, I'm gonna put here 3. No? Kumbaga, after this process, ang 11 na yan ay mawawala at mapapalitan siya ng 10. Okay? No? So, here sa part na to, guys, gagawa tayo ng isang some sort of function. No? We're gonna use def or what we call define. Kumbaga sa C++, ito tinatawag nating some sort of void. No? Since hindi C++ ang ating ginagamit, so, sa part na to, ang void natin tinatawag is yung def o yung define. Isa siyang command. No? So, I'm gonna put here, no? Define sort of score since sort ang ating process dito. So, define sort score. Ayan. Sort of score. Then open. And I'll put score. Since ang hinahanap natin ng mga scores, so I'll put here score na lang. Okay? Ayan, I'm gonna put 2 dots around here. Ayan. Okay. Ayan, I'm gonna put here some name grade. Variable lang naman to. So I'm gonna put this grade, no, is equal to len. Okay, len and score. So, sa part naman to, ginamit natin dito is yung grade is equal to len, score. Kumbaga, nakadepend sa grade na yan kung pang ilang lens ang hinahanap natin or sa score natin. Ilang lens bang meron sa loob ng variable na yan. So, sa makita natin dito is meron tayong 4 lenses. So, in this part, no, ang value ni grade is yung ilan ng lens meron sa loob ng value or ng variable natin. Okay? Let's put here. Gagamit tayo ng nested loopings. So, 4. Ayan. 4 in range. Ayan. I'm gonna put here grade. Ayan. Minus 1. I'm sorry, no? Nalimutan ko lagyan ng isang variable itong part na to. So, sasabihin ko dito sa 4 in range, nagamit ako ng I. So, sabihin kong I, ganyan. 4I in range. So, sa part na to, 4I in range is equal to our ating grade minus 1. Since sorting ang ating process na ginagamit, magsasort tayo ng mga list in accordance para matanggal natin ang numbers ay taas, no? 4j in range is equal to 0. Since standard naman, nagsisimula ang ating range, ang ating indexes, nag-start tayo sa 0, no? 0 is equal to grade minus I. Yung I is yung ilan ng lens natin meron sa loob. Ang lens natin meron sa loob is 5. So, 5 values ang meron sa loob. So, therefore, grade minus 1, no? Grade minus 1 is equal to 4 na lang. And so here, grade, so ang magiging value ng ating I is equal to 4. So therefore, ang grade natin sa baba, grades minus 4 is equal to 1 na lang matitira. And minus 1, babalik siya sa 0. Kumbaga, ang process niya is isa-sort niya ito ng isa-sort ng pabalik-balik hanggang mailagay niya yung number doon sa kanyang proper place. So, gagamit tayo ng isang if statement dito. So, we're gonna put the if statement. So, I will explain later if matapos ko siyang i-code. So, in this part, nakita naman natin, mayroon tayong ginamit na nested loopings, no? Nested loop. And also gawin tayo ng if statement. So, sa part na to, no? Grade is equals to len
and yung score. Kumbaga, ilang length ang meron sa loob or ilang values ang meron sa loob. Sa part natin is meron tayong 5 values, no? So, yun ang magiging value ni I. Ang magiging value ni I is yung tatawag natin grade or yung 5 minus 1. So, therefore, 5 minus 1 is 4. So, minus 4. So, therefore, ang ating namang isang J, ang kanya magiging value is yung ating grade minus I minus 1. Therefore, it's 5 minus 4 is equals to 1 minus 1 is equal to 0. Kumbaga, yun ang kanyang main part. Ibabalik niya ito ng ibabalik hanggang ma-adjust niya ang bawat value ng nilalaman natin. Since magsasort tayo, ilalagay niya ito sa descending order. Kumbaga, ibabalik niya at i-change ang first value papunta rin sa second and until ma-meet niya ng ma-meet ang ibang mga values hanggang sa may arrange niya ito. So, sa part na to is if score J is greater than score J plus 1, ibig sabihin yung ating first variable, if greater siya kaysa doon sa kanyang second value ng ating first value is greater than our second value, therefore, mag-i-interchange silang dalawa. Since ascending order ang ating take dito, which is mag-i-start tayo sa maliit na punta sa pataas. So, in this part, no, score J, tapos, mention natin ang score J plus 1 is equal to score J plus 1 or score J. Kung saan ang ating first value is yung 18 and yung second value is 15, mag-i-interchange silang dalawa if ang ating first value is bigger or is greater than our second value. So sa part na to is meron tayong 18 and 15. Ang ating first value is 18. Therefore, mas mataas tong sa 18 kaysa sa number 15. Ang mangyayari sa system na to is yung if score J is equal to J plus 1, ang mangyayari dito is that yung 18 and 15, since greater ang 18 sa 15, mag-i-interchange sila or magsaswap sila. And after nun, i-return natin to siya, no? Sorry, ilalagay natin ang return para mag-process siya ng paulit-ulit hanggang maswap na yung maswap yung ibang values papunta doon sa bababa, papunta sa pataas. So, I'm gonna put here the return function, no? Return. Yan. I'm sorry. Okay, return. Yan. Return score. Then print. I'm gonna put here the print, no? Sort of score. Kung saan, i-mention natin ang ating function name. Ang ating sort of score. Okay, sort of score. Ayan. So, this is the whole code. This is the whole code. This is the whole process kung saan pag nirun natin to, ang dapat lumabas is mawala ang ating number 11 at mapapalitan siya ng number 10. And therefore, dapat siya ay nasa chronological order na or dapat naka-descending order na siya. So, let's just try to run this code, no? Run. I'm sorry, meron tayong error, no? So, let's find it here. Yes, I found it, no? Sa part na to is that yung len natin naka-capital letter ang letter L, therefore isa siyang command, hindi siya dapat maging big letter, dapat small letter lang siya. So sa part na to, no, mukhang na-fix na natin ang problem. So let's try to run the code, no? Run. Ayan. So this is the result. This is the final result. We have here yung 10, 14, 15, 18, 20. Mula sa baba, papunta, pataas. Yun po ang ating whole process. So, sa part na to, ang 11 ay napalitan na po ng 10 at naswap na sila in descending order. This is the whole process of list in using 5 scores of students, no? In listing them in chronological order. That's all. Thank you.